Good morning, DXN. Welcome to DXN, the world's largest Ganoderma producer. Started its journey in Jitra, a small town in Kadam, Malaysia in 1993. So ladies and gentlemen, good morning po sa lahat and welcome po dito sa ating new product launching dito po sa DXN. And sa mga nandito po naka-login, thank you so much po sa pag-join dito sa ating FB Live dito po sa DXN Philippines. Okay? So alam ko po lahat sa inyo is excited na malaman kung ano po yung mga paparating na mga produkto. Pero mas magiging exciting po itong naging launching natin kasi dalawa sa produkto natin basically po hindi pa siya available dito sa market. So pagdating na itong mga produkto na to, automatically equipped na tayo ng mga knowledge, alam na natin yung benefits at possible alam na rin natin kung sino yung target market natin dito po sa mga produkto na darating dito po sa DXN Philippines. Okay? So unahin ko na po yung ating pong unang-unang produkto dito sa DXN. Pero bago ko siya ipakilala, ito po muna yung konting trivia about ano po bang klaseng produkto ito. Okay? So, ang produkto po natin, the first product that I will introduce to you is a tea. Isa po siyang tsaa. So, sa mga mahilig pong magtsaa dyan, this is a perfect beverages for you. Because alam naman po natin that tea is the second most consumed drink, okay, in the world after po ng tubig. Pero dito sa Pilipinas, of course, after ng water, kape na po yung ating most consumed beverages. Pero, ano man yan, ang tsaa po ang second most consumed drink in the world. So, ito pong bagong produkto natin is a tea. Okay? So, bago natin siya ipakilala at himayin, kung ano po ba yung meron sa kanya, ano yung benefits, ano yung ingredients na taglay niya. So, balikan po muna natin at magkaroon tayo ng konting history. Saan ba nanggaling at tsaa? At ano po ba yung klase ng tsaa na ginamit natin dito sa produkto na to? So first thing is, sa history po ng tsaa, ang tsaa po basically is originated siya according to the history doon sa ancient China around 2737 BC, and according to legends, ang tea po is aksidente siyang na-discover. So when a tea leaves accidentally fell doon po sa boiling water ni Emperor Shennong, as you can see on sa screen natin, siya po si Emperor Shennong. Initially, dito nagsimula ang tsaa. But the tea before, hindi siya ginagamit or iniinom lang as a beverages. The tea before has been used only for a medicinal drinks to detoxify the body and improve the digestion. But by the time of the Tang Dynasty, from 618 to 907 AD, yung tea drinking naging part of a daily life and documented ito for a first tea book. Ito po yung classic tea and later po nag-spread ito sa iba't ibang countries just like Japan, Korea, Southeast Asia, and eventually pati sa Europe through 17th century. Of course, through the trade routes na nangyayari by that time. So over time, nagkaroon ng evolution pagdating sa tsaa. From a medical infusion or from a beverages lang na kinukonsider before as medicinal drink, naging global wellness beverage siya. Associated ang beverages natin na tsaa into health, balance, and longevity. So ito po yung naging history ng tsaa. So ngayon, marami po dito sa mga distributors natin ang nagtataka or nagtatanong din minsan during my training, Sir, sa sobrang dami ng tsaa, ano po ba yung classifications niya? Para mas maging malinaw po, ito po yung dalawang trivia. Okay? Paano ba ginagawa ang isang tsaa? The first thing is, ito po. Ang tsaa po is ginagawa siya and categorize siya doon sa tinatawag na true tea. Okay? Ang true tea po, ito po yung tsaa na nanggaling sa iisang halaman. Okay? At yung processing method niya ang nagde-determine kung ano po bang klaseng tsaa siya magiging. For example, pipitas ka ng dahon, pag dumaan yan doon sa production, ito pong pinaka
method niya ang magsasabi siya ba'y magiging green tea, magiging uulong tea, or magiging black tea. So, ang halaman po na to na nakikita nyo sa screen, this is what we call Camellia sinensis. This is considering in the world as a tea plant. Okay? At ito po, karamihan ang pinanggagalingan ng mga kilala at nabibili natin siya sa market. So the thing is, pag sinabi po nating true tea, this is a tea that came from a Camellia sinensis. So paano po ang nagiging production yan? Nag-i-start po ang production ng tsaa sa plucking. Okay? Yung mga long leaves, buds, is pinipitas siya for a best quality. Then after the plucking, it go to the withering where yung leaves are in-air dry para ma-reduce yung moisture at ma-soften yung kanyang structure. Then after that, it will go to rolling where the leaves are rolled to break cell walls and it will release the enzyme and the flavor compound ng ating dahon. Pero ang pinaka-importante sa production niyan, ito po ang tandaan natin, is yung oxidation. This is the key step. Because in oxidation process, this is where determine if the tea will become green tea, uulong, or black tea. Okay? So ngayon po, pagdating po sa green tea, these are the teas that is no oxidation at all. Kaya po kapag umiinom kayo or yung mga favorite ang green tea, umiinom kayo ng green tea, talagang masasabi ninyo lasang dahon or maaamoy nyo talaga yung smell ng dahon. Okay? Number 2, yung uulong or partial oxidation. Ito naman po, it sit between the green tea and the black tea. It's also one of my favorite type of tea kasi hindi siya masyadong matapang at hindi siya masyadong mapait. So, nasa gitna lang siya. And the number 3 is black tea, a fully oxidized tea. Ito rin po yung binibigay na alternative sa mga gusto pong umiwas or ayaw magkape. So this will be for the oxidation. So if you are asking me, Sir Bob, meron po ba tayo sa DXN na true tea under those kind or classifications of tea? Sa green tea po, wala. Dito tayo sa DXN, wala tayong green tea. But for the uulong tea, we have our Uzi tea. And doon sa black tea natin, ito naman po yung kilala natin na Z-tea. Okay? So after po natin dumaan sa oxidation, pupunta yan sa drying and firing para ma-stop yung oxidation at ma-preserve yung compound na meron doon sa mga dahon natin. So that is a true tea. Okay? So ito po ang unang facts. Number 2. Okay? How about naman sir, yung mga tea na ang gamit is yung kanilang bulaklak. Gamit nila is yung ugat. Gamit nila yung iba't ibang parte ng halaman. Dito naman sila papasok. Yung tinatawag na herbal tea or tisanes. Pag sinabi po nating herbal tea, ito po yung mga halaman, okay, na ginagamit po natin maliban sa Camellia sinensis. At kung sa Camellia sinensis, primarily, dahon po ang ginukuha natin or ang ginagamit panggawa ng tsaa. Sa mga herbal teas, gumagamit sila ng iba't ibang parte ng halaman. They are using roots, which is most of the time, ang pinaka-popular is yung ginger or yung turmeric. Meron din tayo mga herbal teas under the flower category. Pinaka-common dyan is yung hibiscus and chamomile. Sa leaves natin is moringa and mulberry. At yung iba pa is gumagamit sila ng seeds or bark. So ang processing niya is medyo kakaiba or medyo iba doon sa Camellia sinensis, sa true tea. So it will start from harvesting to cleaning, so drying, cutting and grinding and into the packaging. So ito po yung herbal tea or ito yung dalawang pamamaraan how we make a tea. Basta tatandaan natin, meron tayong true tea at meron tayong tisanes, ito po yung paano gagawin ang tsaa. So sa mga magtatanong, Sir,
ano naman po yung tsaa na gamit natin doon sa bago nating beverages? Ang bago nating beverages, ladies and gentlemen, siya po ay combined with a fermented black tea. So meaning to say, this is a fully oxidized tea. At siya po ay pinaghalo or with a concoction of our leaves, which is ito pong halaman na to. Okay? Or itong plant na to, this is the mulberry. Mulberry po is primarily known as a sweet, juicy fruit that grows on fast-growing deciduous trees of the Morus genus. Ito rin po is providing or famous siya to provide the leaves na nagsiserve as a sole food source ng mga silkworm. So sa mga modern context po, the name is also synonymous sa luxury British fashion house renowned for his high quality leather, handbags, and heritage-inspired styles. Pero po, alam ko, meron sa inyo dito sa mga naka-login po at naka-join dito sa ating live stream. Ano ang tawag sa inyo ng mulberry? Chat nyo dyan. Paki-comment naman dyan sa baba. Nang sa ganon, mamaya is makita natin ano ang tawag sa mulberry sa probinsya ninyo. Pero, kalimutan po muna natin yan. Kasi po, ang mulberry fruits hindi natin i-discuss. Dahon-dahon muna tayo. Ang kasama po ng ating fermented black tea dito sa ating bagong produkto, hindi yung kanyang prutas, kung hindi yung kanyang dahon. Okay? So let's go to the mulberry leaves. The leaves of the genus Morus or the mulberry tree, which is it is a deciduous tree found in many parts of the world, especially po sa Asia. Ano po bang itsura niya? Ito po ay broad and of course it is a green leaves and can be smooth and slightly low. Pero po may iba't ibang klase ng mulberry leaves. Meron po ito yung alba, nigra o ruba or yung sinasawag niyang white, black, and red. Okay? So ito po yung ating dahon. So ngayon, bakit siya importante? Nabanggit ko nga kanina, this kind of leaves is very important kasi ito lang po ang tanging or ang main food ng mga silkworm. Ito lang po talaga yung dahon na kinakain nila. And alam naman natin that the silkworm is essential for the silk production. So ayan po ang kanyang kinakain. So baka mamaya mamali kayo ladies and gentlemen. Okay? Ang nakalagay po sa ating produkto is mainly yung dahon lang ng mulberry. Pinapakita ko lang sa slide natin na ito ang mainly at ito lang ang pagkain ng mga silkworm. So Sir Bob, kung ano po ang pinaka-benefits if I am consuming a leaves of a mulberry plant. Okay? Ito po yung benefits niyan. Ang mulberry po is nagtataglay siya ng compound. Ang pinaka-primary or famous compound na meron sa kanya is the DNJ. Ito po yung compound na makukuha natin sa mulberry. How it works? Ang DNJ po is nakakatulong siya to slow down and break down yung carbohydrates natin into sugar sa loob ng intestine natin. So normally, pag kumakain po tayo, yung ng carbohydrates, pagpasok natin yan sa katawan natin, automatic ibo-broken down yan into glucose. Okay? Then pag naging glucose siya, it will absorb into our blood quickly. But if you have a DNJ on your body that you can get by eating the leaves of the mulberry, okay, automatically magkakaroon tayo ng alpha-glucoside enzyme. Ito po yung magpapabagal ng sugar absorption sa ating body. So the DNJ will has the enzyme, the alpha-glucoside enzyme. Number 2, aside from the DNJ, this kind of leaf is also rich in flavonoids, particularly the quercetin, camperol, and rutin. Ito po yung mga strong antioxidant. So paano siya nagwo-work? Okay? Nagwo-work po ito as a flavonoid, help neutralize yung free radicals and oxidative stress sa ating katawan. Alam naman natin that every day on our life, free radicals enter to our body. So if the free radicals is napabayaan natin, hindi natin yan na-neutralize, sooner or later po is magiging oxidative stress siya, which is a key driver
para po doon sa iba't ibang chronic diseases na alam natin. Tandaan, oxidative stress can damage your cells, your blood vessels, organs, and DNA. So automatically po, you need a flavonoids to help to neutralize yung free radicals and oxidative stress sa ating pong katawan. Okay? So ito po yung mga strong antioxidants that needed by our body. So aside from DNJ and flavonoids, hindi rin po mawawala yung chlorogenic acid. Ito po is makikita rin doon sa kape at doon sa ibang halaman. But the function is ito. Kaya siya po ang tumutulong to influence yung tinatawag nating glucose metabolism and fat metabolism. So the possible benefits may help support your weight management, it may help support your insulin sensitivity, and support your metabolic health. And syempre, dahil nga dahon siya, karamihan naman sa dahon is merong fiber. Ang mulberry leaves contain po ng dietary fiber. So paano to nag-work? Just to review each and every one of us is yung fiber po siya ang nag-slow down ng digestion at tumutulong to stabilize blood sugar, improve your bowel movement, and support your gut bacteria. So ang benefit, like we know, pag meron kang fiber sa katawan, you have a better digestion, mas matagal yung feeling ng fullness natin, kaya siya related po doon sa weight management and may help cholesterol management. So that will be the benefit of these leaves. Okay? So yan po yan. So ngayon, alam ko, nakikita ko na, yung iba nagpo-post na doon sa bago nating produkto. So, our new product, which is the combination of the fermented black tea and the leaves of the mulberry, ito po yung ating DXN Combi. This is a concoction taste that fuse of fermented tea and mulberry leaves. Ang lasa po niya is sweet and sour, refreshing drink which is good for your digestion. And definitely a perfect choice kung gusto mo naman po magkaroon ng ibang taste doon sa paborito mong tsaa. Okay? It is a ready-to-drink beverages that suit to be your grab-and-go beverages for your fast-paced life. So, nung na-try namin to, much better po is malamig siya. Pero kung kayo, iinumin nyo siya ng normal lang, okay lang din naman. Pero mas may enjoy ko or sa atin, as I tell you, kung malamig siya. Okay? So sa mga nakatry na po ng DXN Combi, pa-comment naman dyan ano yung naging experience ninyo dito sa produkto na to. Okay? So that will be for our new product, DXN Combi. Okay?